In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at ang mga awit sa loob ng banal na misa. Ang banal na misa ngayon ay iniaalay namin sa ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga sumusunod. Para sa pasalamat nina, Lat family, Lion Imelda Victoria, Ronald Flores and family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Ronnie and Maureen Pastor and family, Joey and Susan Dayaw and family, Special na intensyon nina Esther Hizon, Rafael Hizon Jr., Lillian Hizon, DMJVI, Abilene Mendez, MVSR, ICB, Kristen May Falcon, Anthony Perez, Go Family, Wizon Family, Sara Salvacion, Tamayo and Lopez Family. Para sa ikagagaling nina VJKE, SG, Nori Mayuga, Baltazar Family, Maria Luz Jose, Dasky Victoria, Moises Serrano, Cynthia Andaya, Dina Baltazar, Alyap, Lolita Yap, TKO, Alex Lopez, Raymond Tan, at lahat ng mga naapektuhan ng coronavirus at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa nina Charlene Lat, Aristeo Sr. and Laura Lat, Antonio and Lilia Lourdes de Leon, Crisanto Di Matatak, Oscar Parto, Antonio and Josepa Perez, Pacifico, Anastasio Yap Jr., Crispin Reyes Santiago, Remedios, Pedro Sr., Tomasita, Pedro Isabelo, Isidora, Hemiano, Cesar Luna, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Lara Jane Cruz, Gaspar Tapia, Angelo Riambilio, Ning Neri, Joshua Ardeniza, Jose Ibasco, Salvador Bran, Romanito Corvera,
Arnel Romero, Leonardo Borromeo, Cristeta Fragata, Howard Rojas, Rowena Agbada, Marivic Marin, Chester Glenn Manyalak, Dr. Roland Cortez, Gregorio and Concepcion Dayaw, Marita Cardona, Angelo Butak, Maridol Dayaw, Antonio Rafanan, Jimmy Espeliardo, Henry Lopez Jr., Domingo Enriquez, Isabel Aragon, Arnold Singson, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang banal na misa ngayon ay may tema na ang masaganang pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo ay nagdiriwang ng 18 linggo sa karaniwang panahon. Sa panahon ito ng COVID-19 pandemic ay maraming taong nakaranas ng gutom. Libo-libo ang nawala ng kita at hindi naman kaya ng pamahalang tustusan ang lahat ng pangailangan ng mga taong bayan. Ngunit mahabagin ang Diyos. Wala namang naibalitang namatay sa gutom. Naitawid ng marami ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa awa ng Diyos. Sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay nais tayong turuan ng poong may kapal hingil sa kanyang masaganang pangangalaga sa atin ng kanyang mga anak. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Shauredi Nicantebala, SCJ. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, Amang mahabagin at mapangalaga, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. My dear brothers and sisters, tayo ay tinatawag ng Diyos na Siya ang pahalagahan sa buhay at ang Kanyang salita ang unahin sa lahat ng bagay. Para sa ating labis na paghahanggat ng mga makamundong bagay, humingi tayo sa Diyos ng tawad.
Awan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, halin ang langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na lang ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugtong sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoong Jesucristo, kasama mo ang Espiritu sa ngalan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May mga taong ginamit ang ayuda ng pamahalan sa panahong ito ng COVID-19 pandemic sa maraming paraan, tulad ng droga at pagpapaganda. Ang tanong nga ni Propeta Isaias, bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Sana'y pagsikapan nating matamo ang tunay na yaman. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at pumili ng pagkain. Halik kayo at pumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit sa at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang ako'y mabuhay. Ako'y may gagawin walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Pinibigyan sila ng sapat na sapat. Hindi nagkukulang ano pat ang lahat
ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang ating sipi galing sa sulat sa mga taga-Roma ay nagtataglay ng dakilang awit ni San Pablo sa pagmamahal ni Kristo. Walang anumang bagay sa daigdig ang maaaring makapaghiwalay ng alagad sa kanyang Panginoon. Ang hirap ng buhay na dulot ng COVID-19 pandemic ay dapat nagpaigting sa pag-ibig natin kay Kristo. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi ang lahat na ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamumunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang narinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglungsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos.
Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My dear brothers and sisters, magandang umaga po sa inyong lahat. Simplicity is divinity. Because simple things, simple people are important, are significant. And even in our own lives, the simple things can save us. Lalo na ngayon in this pandemic, simple things. Wearing mask, washing hands, keeping distance. These are small things, but they can help us even save our lives and lives of the other people. But on the contrary, in our world, simple people and things are unnoticed, neglected, and even rejected. Kaya nga, sometimes we may think as hindi malayong sumagi sa isipan natin na tayo ay walang silbi, walang kwenta, walang halaga. Sumagi na ba sa isip mo na wala kang kwenta, walang silbi? Ngunit wag kang malungkot kung sa palagay mo ay wala kang kwenta. Huwag kang masiraan ng loob kung sa palagay mo ay walang halaga. Huwag kang magpabibo kung sa palagay mo ay walang pumapansin sa iyo. Sapagkat kung titingnan natin, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng kababalaghan sa pamamagitan mga walang silbi at walang kwenta. 5 tinapay at 2 isda. Pagkain ng mga mahihirap noong panahon ni Jesus. Walang silbi, walang kwenta. 5 tinapay at 2 isda na galing sa isang bata. Ano ba ang bata noong panahon ni Jesus? Walang karapatan, walang boses sa lipunan, walang silbi, at walang kwenta. 5 tinapay at 2 isda para sa maihigit kumulang na 5,000 madla. Ang Panginoong naman kung minsan ay mapagbiro. Sinabihan niya ang mga alagad na paupuin ang mga tao. Sumunod naman sila. Kahit marahil nagtataka at nagtatanong kung ano ang gagawin niya. Ang nangyari nga ang isang himala. Nagkakain ang lahat at may labis pa. Ito naman talaga ang modus operandi ng Diyos. Kapag nais niyang ipadama sa tao ang kanyang kapangyarihan, gumagamit siya ng maliliit, mahihina, walang kwenta, upang ipakita na sa kanya lamang ang nagmumula ang tunay na kapangyarihan. So my dear brothers and sisters, sometimes we think we are very little, or we are alone, we are small, or we cannot do. But God always notice and even use our simplicity, our littleness, our lackings to feel and to be a miracle for other people. And it is very clear in our gospel today. And this is the only miracle that is recorded in 4 gospels. Kaya nga every year, taon-taon, we reflect about this gospel in our one of the Sundays. And we know people are hungry. Hindi lamang para sa nagugutom sila, hindi lamang para sa pagkain, pero para something more than that. Kaya nga pumunta sila and they look for Jesus and they followed Him and they listened to Him. Busog na sila
at busog na ang kaluluwa nila, ngayon ang the bodily needs are there. Kaya nga, now apostles, they found a problem. Ang solution ng mga alagad ay pauwi na ang lahat para tapos ang problema. No, sometimes it is very clear, para walang problema, paalisin na lang at pauwiin na ang lahat. Wala nang pagkakainin, wala pang aalalahanin. Sisi, no? Just put aside at send them home so that there is no problem. But for God is different. For Jesus, ang solution ni Jesus ay hindi na nila kailangan umuwi. Sabi niya, kayo ang magpakainin sa kanila. Ito naman si Jesus, malamang na nasa isipan ng mga apostol. Ito naman siya, nag-iisip ng kung ano-ano. Paano natin sila pagkakainin? Kahit nga 5 tinapay at 2 isda na meron tayo ay hindi sapat para sa lahat. It is true. We are like apostles. They worried, how can we feed this vast crowd, multitude of people? Ngunit sa 5 tinapay at 2 isda na ito, nakagawa si Jesus ng milagro at paraan upang mapagsalusaluhan ng lahat. Kinuha niya ang tinapay at isda, nagpasalamat sa kanyang ama at pinagmulan ng lahat. At iniutos na ipamahagi iyon matapos pagpira-pirasuhin. Nag-aalanggan man ay sinunod na mga apostol ang utos na ito ni Jesus. Ibinahagi nila ang pagkain para pagsaluhan ng lahat. Akala nila ay mapapahiya sila, ngunit sila ay nakamali. Because the result is different. Nakakain ang lahat mula sa 5 tinapay at 2 isda. Lahat ay nakakain at nabusog. Lahat ay nakontento. Nakapagtira pa ng 12 kaining ng sobrang tinapay. Tunay nga na walang imposible sa Diyos. At lahat tayo ay nakagawa niyang pagsalusaluhin mula sa mumunting piraso ng pagkaing nakakabusog ng katawan at kaluluwa. Of course, sabi ng ilan, ito raw ay miracle of sharing. There is a possibility. Iyon, pagbabahagi ng lahat ng tinapay na meron sila sa ibang wala. Kaya lahat ay nabusog. Pero kung miracle of sharing nga ang naganap, hindi na mabibigyan diin ang paghihimala na ginawa ni Jesus sa 5 tinapay at 2 isda. Kung iisipin, kaya siya natawag na himala at nais ko itong bigyang diin ay dahil pinakain ni Jesus ang lahat ng naroon gamit ang ibinigay sa kanya ng mga alagad, ang 5 tinapay at 2 isda. Mga kapatid, nararanasan ko ang crisis, lalo na in this COVID pandemic. I believe all of us, I see a lot of things happening around us. And as it was said in our introduction, may mga tao ating nakikitang namamatay sa gutom dala ng kahirapan. A lot of people are suffering. They're hungry, they lost jobs, even many lost their lives, and now they are displaced. Even many are somewhere else. And it is not easy. Kaya nga every day, every time you see this news, lagi kong tinatanong ang aking sarili. Or maybe you may also ask yourself, anong makagawa ko para sa kanila? Maybe we may think, ako ay isang karaniwang mamamayan lamang, maliit, mahina, walang kwenta. What can I do? Tandaan mo ang modus operandi ng Diyos. Isang katulad mo ang paborito niyang gamitin. Kaya huwag ka lang manuot sa isang tabi. May makagawa ka. Simulan mo silang isama sa inyong panalangin.
Pairalin mo ang pagkukusa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Natutuwa akong malaman na may mga ilang leaders, NGOs, people, even our church na naglaan ng kanilang oras at panahon upang mag-impake ng mga relief goods at tulungan ang mga nabiktima nitong pandemic. Many shared and many continue to share what they have. And even in our parish, many people send in different ways. And they said, Father, in our simple way, we are offering. Yes, it is true, in their own simple way. And maybe marahil maliit na bagay para sa kanila ang kanilang ginawa. Yet I can say that para sa mga taong kanilang natulungan ay malaking bagay. Kaya nga, iwasan mo ang pagiging makasarili at sa halip ay pairalin mo ang pagiging mapagbigay. Mga kapatid, mga kapanalig, do you want to be part of change? Do you want to be a miracle? Do you want to express and live your faith in God and love for your neighbor? Let's start to share in your own simple way. Let's start to share the simple things because everything matters for God. Simple people, simple things are very important, significant in the kingdom of God because simplicity is divinity. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kanaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingi natin sa Diyos na kahit kailan ay huwag tayong pabayaan at bigyan niya ng katugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating sasambitin ay, Amang butihin at mapangalaga, dingin mo ang iyong mga anak. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang manguna sila sa pangangalaga sa kanilang kawan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, at magsikap na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging malikhain sila sa paghahanap ng mga lunas na sa patong-patong na suliranin ng mga taong bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga paggamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang madama nila ang masaganang pangangalaga ng poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, upang ang inaasahan nating pagkakaisa sa mga Kristiyano ay ating matamo sa pamamagitan ng matibay na tiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang malasap natin ang ligaya na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala
Sa walang kupas sa pangangalaga ng poong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama namin, mapagbigay at masagana sa awa at habag. Ipadala mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang turuan kaming hindi kailanman mawalan ng tiwala sa iyong masaganang pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtagdang nagkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaan magsiwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mahal ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkain inumin, pinagsasatuhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Jose ang asawa niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos,
na turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sumagin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parang sa langit. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo,
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipagkaisa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinakakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Patnubayan mo ang lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa being generous. It was being a miracle for many of us. We really thank and appreciate, acknowledge a lot of people who have been being a blessing and sharing their gifts in different ways. May God continue to bless us and continue to protect us. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan at bahaginan ninyo ang inyong kapwa ng mga biyaya ng Panginoon. Salamat At sa Diyos.